Ngayon ho, mga kababayan, nasaan na ba tayo? Kasi puro bato to at puro ano eh. Kaya pumunta muna tayo kay Bongo. No? Punta muna tayo kay Bongo at kay John Vic, mga bossing. Pakinggan nyo ho ang sinabi ni John Vic, mga kababayan. Bigo naman. Alam nyo ha, talagang pinuputakte ng mga DDS at pinuputakte ng mga vlogger ng mga DDS itong mga Remulla ho, mga kababayan. Aba, ano, pinagtatanggol si Bong Revilla, mga kababayan. Tayo, hindi naman natin sinasabi na magnanakaw na si Bong Revilla at hindi naman natin sinasabi na acquitted na si Bong Revilla, mga bossing. Kailangan dumaan sa proseso ni Ramon Bong Revilla, mga kababayan, at patunayan niya na hindi siya magnanakaw. Aba, ang naratibo ng mga DDS at ng mga vlogger ay kaya daw po tinitira, pinupunterya si Bong Revilla ay matagal na daw po kasing magkalaban ang mga Remulla at ang mga Revilla. Ngayon, gusto daw ma-eliminate ng mga Revilla, ng mga Remulla, sila Revilla. Kaya daw po, mga kababayan, kaya daw po, ayan, pinagdidiskitahan si Bong Revilla. Mga bossing, doon sa ICI, independyente ho yung mga yan. Di ba? Ang sinusundan lang po ng mga yun ay yung mga ebidensya. Kaya nga po hanggang ngayon, mga kababayan, yung sigaw nilang Martin Romualdez, hindi pa din ho pinapansin, mga kababayan. Bakit? Yung sigaw nilang Martin Romualdez, wala naman pong ebidensya . Tingin ko ho, baka dito kay Bong Revilla, may mga ebidensya na maglilid papunta sa kanya. Pero wag kayo, no? Hindi lang si Bong Revilla. Sabi ni Shiro Kansaki, ibang distrito ata ang Revilla. Oh, tingnan mo pa yan. Ibang distrito pa. Di ba? Totoo kayang lalaban ng presidente, si John Vic Remulla? Ang layo pa nun, malabo pa ho siguro yun. Hindi pa natin masasabi. Doon sa Green Team, meron na silang sinasabi. Pero po dito sa side ng Pangulo, wala pa naman po. No, ngayon pakinggan natin, no. At itong babala na ito, mga kababayan, hindi lang po ito para kay Bongo, hindi lang po ito para kay Bong Revilla, kundi para sa lahat ng tiwali. Pakinggan nyo. If Bigo naman hunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Ayan. Huwag na magtago yung iba. Kung iniisip nyo, naku, magtatago ako, naku, aalis ako na basa, naku, kung saan ako pupunta, di ba, alaga? Huwag nyo nang isipin yan. Kawawa lang ang pamilya ninyo. Hindi naman po Kim Jong-un na North Korea, ha? Hindi naman po ganun. Kumbaga, huwag nyo pahabain ang stress ng pamilya ninyo. Kung alam ninyo talaga na kayo ay walang kasalanan, harap na agad. Ipagtanggol ang sarili. Huwag nang magpaano-ano pa, huwag nang magpa kung ano-ano pang mga dahi-dahilan. Kasi yung iba, ay hindi po ako pwede, may sakit po ako, ganito, ganyan. Di ba? Kayo po ay kailangan masaklaw na sa ilalim ng jurisdiksyon ng batas. Ang masaklap, mga boss, yung si Sara Diskaya. Wala tayong magagawa . Lumabis sila . Sobra-sobra ang gusto nila . Ngayon, sabi ko nga ho sa inyo, mga bossing, tayo, tao lang. Tayo, magulang, na kagaya nila. Nararamdaman ko ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir. Ramdam ko yung sakit, yung iyak ni Sara Diskaya doon sa interview. Totoo po yun, masakit po, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, si Sara Diskaya nagdadrama. Pero bilang magulang po, magulang ako . Nai-imagine ko pa lang po sa sarili ko na kung ako yung mapuposisyon o malalagay sa posisyon ng gano'n, naku, ang sakit ho. No, biruin mo, limitado na yung pagkikita mo, yung mga pag-aaruga mo sa mga anak mo, nang dahil lang sa masyado kang malabis, maluho, at grabe, bilyon-bilyon. Kapag ka nandun ka na sa punto na yon at wala ka nang magagawa, nako, siguro sasabihin mo, kunin nyo na lahat ng yaman ko. Kahit maghirap, bumalik kami.
matulog kami sa diaryong papel. Basta palayain nyo ako, kasama ko yung mga anak ko. Nako, mga kababayan. Totoo. Pero wala tayong magagawa ho dyan. No? Lumabag sa batas. Kailangan pagdusaan. Kaya po, sabi ko, no, tayo ay makontento doon sa legal na pamamaraan. Tayo ay makontento doon sa katanggap-tanggap lang sa batas na mga trabaho at negosyo. Huwag na tayong lumabis doon na ang mangyayari maglilid sa paghihiwalay. Ihihiwalay ka doon sa mga anak mo. Ay, nako po. Biruin mo, isang buhay lang ito. Tapos kulong ka pa. Yung buhay mo, kalahati ng buhay mo, hindi pa malaya. Di ba? Kaya lagi lang po tayo sa legal, mga kababayan. Ito, kawawa itong mga ito. Pero, sorry, mga bossing, kailangan nilang pumasok sa oblo. Nabalaan po namin na lahat ng gustong tumulong, lahat ng gustong tumulong, O yan, diba? Siyempre, yung mga tutulong, naaawa sila doon sa pamilya. Pero wala po tayong magagawa talaga, mga kababayan. Sabi ni Sir William Junior Marpil, 72, Brad, believe ako sa'yo. Loyalist mo na. Naku, salamat po. Maraming salamat po. At sabi ni Banji, sana lang nang naisip niya ang mga biktimang baha dahil sa kanila. Correct. Sabi ko nga sa inyo, bilang magulang, bilang tao, naaawa tayo sa kanila. Pero, kailangan talaga nilang pagbayaran yan. At ito wag niyong iisipin na kung sakali naman magka-leche-leche, ako lang naman ang mananagot dito. Hindi ho. No? Pag kayo pumasok sa oblo, yung mga anak ninyo, masasaktan yan. Iiyak yan. Masakit para sa kanila ang makita ang mga magulang nila na nasa loob ng oblo. Di po ba? Ang sakit nun. Tapos habang buhay. Kaya uulitin ko ho, umokay na tayo doon sa hanggang legal na pamamaraan lang. Huwag na tayong lumabis at umabot pa sa illegal at maging dahilan ng pagkakakulong. No? bago ang mga ito ay may kaparusahan na katumbas sa kanilang Kung sino man ang tutulong na itago itong mga ito, may kaparusahan na katumbas at malamang ay maoblo din kayo. Pero ano naman daw po ang sabi ni Bungo diyan, mga kababayan? Si Bungo na mahilig lugaw. Nasaan ba yung kay Bungo? Ito. Taong bayan na pong umusga. Ito, taong bayan na po ang umusga. Yung pag-ganun ni Bungo. Yung mga paarte-arte. Kunin mo na lahat sa akin. Wag lang yung payong. Sabi ni MacSafe. Naku, yung pinsan ko. Ewan ko papakita ko sa inyo. Wag na. Kasi baka privado. Wow. Okay. Eto ho, mga kababayan. Yung mga pag ganun ni Bungo, nako, ako naman po nagtrabaho lang. Yung mga paawa effect ni Bungo ho,